Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa Southville 5 Elementary School dito sa Barangay Timbao, Biñan, Laguna. Tayo ay naimbitahan para maging reading ambassador ngayong linggo na ito. At isang karangalan sa akin ang makatulong sa paaralan at para sa mga bata. Maraming salamat sa pag-invite sa akin, Ma'am Lucy at Sir Dennis. Shout out sa iyo, Sir Dennis. Nasa seminar po pala siya. Siya ang principal dito sa Southville 5 Elementary School. Kaya't si Ma'am Lucy lang muna ang nag-assist sa akin. At nagpunta na nga ako sa venue kung saan ako ay magbabasa ng kwento. At nagulat ako at natuwa dahil meron palang patarp sa akin. At dito ay tinesting ko na nga at sinet up ang aking camera at tinesting ko na rin ang aking mic. At ilang sandali pa ay nagbabaan na ang mga grade 3 student kasama ang kanilang mga teacher. At ako ay pinakilala na nga ni Ma'am Lisel at ako ay nagulat at natuwa sa mga batang ito dahil madami na pala ang nakakakilala at nanonood sa aking mga vlog. Salamat sa inyo mga bata. Okay, maganda umaga mga bata. Bakit kaya kayo nandito? Sino makakasagot? Anong meron? Bakit nandito? Yes. Bakit nandito kaya? Bakit? Okay, para magbasa magaling. Bukod doon, ano pa? Sino nakakaalam? Bakit nandito? Adrian. Okay, mahusay. Meron magkukwento sa inyo. May nakakakilala ba sa kanya, mga bata? Okay, marami ang nakakakilala. Bakit kaya siya ay isang ano? Itaas ang kamay kapag alam ang sagot siya ay isang? Yes, Roland. Okay, mahusay. Siya ay isang vlogger, di ba? Sino nanonood ng vlog niya? Okay, magaling. Ang dami pa lang nanonood. So, siya ang magkukwento sa atin ngayong umaga. Sino daw siya, mga bata? Sino? Sabay-sabay? Sa Facebook page, anong pangalan ko? Sa Facebook daw, ano daw ang kanyang pangalan? Yes, Frida. Okay, Mr. Tigasin daw. So, sa mga nanonood na kayo sa mga nag-Facebook, pwede nyo i-follow si Sir. Ano, mga bata? So, magkukwento siya sa inyo. Ang gagawin nyo ay makinig at ano pa, bukod sa makinig. Oh, yes, Edson. Ayan, tumahimik habang siya ay nagkukwento. Kasi pagkatapos, may mga tanong kami doon sa taas ng classroom, okay? So, handa na bang lahat makinig? Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, good morning. Kumain na ba kayo? Energetic. Thank you sa mga naka-follow na sa akin, sa mga nanonood. Thank you sa inyo, at saka sa mga parents. Yan. Thank you pa sa pag-invite, Ma'am Lucy, at saka so, ayan po. So, sino dito yung pag-uwian lagi nagmamadali? Ba't kayo lagi nagmamadali? May sumusundo ba sa inyo? Ba't wala sumusundo? May sumusundo? Ba't wala? Malaki na kayo. So, dati may mga sumusundo, ano? Dati, pagka merong pagka walang sumusundo, sino yung naiyak? Naiyak ba kayo pagka walang sumusundo dati? So, ito yung kwento natin ngayon, ha? Ang pamagat ito ay, bakit matagal ang sundo ko? So, ready na kayo makinig? So, ito yung kwento ni handog sa inyo ni Areta at Ateneo Basic Education. Katuwang Adarna House, bakit matagal ang sundo ko? So, ito na ha. Isa natin. Nakakabahan ako. First time ko. So, ayan. Kring. Ano yung narinig nyo pag uwian? Di ba? May nagbebel ba dito, ma'am? So, pagka may uwian, may maririnig kayo bago mag-uwian. May kring, yung parang bell, no? So, ayan. Hi, salamat. Tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Sino yung madalas nagsasalta ng ganon? Kaya gusto nyo lagi uwian, ha? So, mabilis kong niligpit ang aking gamit para makapila ako agad palabas. So, sino naman dito yung lagi nagmamadali pero hindi naglilinis?
Naglilinis ba kayo bago umuwi sa classroom? Ang ingay ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng mga stroller namin at ang lakas ng boses ng mga kaklase ko habang nagpapaalam. Nagtatakbuhan kami para salubungin ang mga nanay at tatay namin sa labasan. O sino naman dito yung mga nagtatakbuhan? Pag kayo nandun sa taas, huwag kayong magtatakbuhan kasi baka may maano kayo ha. Ma-aksidente kayo. O ito, tuloy natin. Siguradong nandyan si nanay. Dumaretso ako sa bangko kung saan lagi naghihintay si nanay. Laking gulat ko nang makita kong wala pala si nanay sa bangko. Nanlaki ang mga mata ko. Kinabahan ako, pero bago ako maiyak, sinabi ko sa aking sarili na hindi ako dapat matakot. Sinubukan kong hanapin si nanay sa nagkakanda dikit-dikit na mukha ng mga magulang sa labasan. Sa dami ng nanay at tatay rito, talagang nakakalito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay, pero di ko siya makita. Wala akong magawa kundi umupo sa bangko katabi ng aking bag at baunan. Unti-unting nabawasan ang mga batang naghihintay at mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko at kanilang mga stroller ang dumaan pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na, maliban sa akin. Oh, maghihintay ka lang dito ha. Natatraffic lang siguro ang nanay mo, sabi ng gwardiya sa labasan. Kaya't naghintay ako, halos pa ikot-ikot na ako sa bangko pero wala pa rin si nanay. Ano kayang nangyari kay nanay? Baka nasiraan ng sasakyan si nanay. Halos mapatalon ako sa kinuupuan ko nang maalala kong may sira pala ang sasakyan namin. Siguradong naghahanap pa si nanay ng paraan para masundo ako. Ang daming pumapasok sa isip niya. Sino dito yung madalas nag-iisip pagka wala pang sundo? Ano iniisip niya pag wala pa kayo sundo? Ha? Matulog na. So, diradya natin. Siguro, ito yung naisip niya. Madami siyang naisip. So, pakinggan niyo. Baka ito yung mga tanong sa inyo, ha? Pakinggan niyo, ha? Siguro, sumakay si nanay sa isang pagong. Maliit at mabagal ang hakbang nito, kaya ang tagal-tagal bago ako masundo. So, alam niyo ang pagong, di ba? Oh. Una, pagong. Tandaan niyo yan, ha? Baka may tanong sa inyo yan. Oh. Pero alam kong nagmamadali si nanay. Kaya sabik na rin siyang makapiling ako. Hindi siya aasa sa isang pagong. Siguro, sa isang elepante siya sumakay. Bigante ang mga hakbang nito at kaya siguro mas mabilis niya akong masusundo. Pero hindi kakasya ang elepante sa daan na may napakaraming sasakyan. Siguro, matagal pa talaga bago ako masundo. Ito pa, may isa pa ulit siyang naisip. Siguro, isang agila ang kinaibigan ni nanay, mabilis siyang makakalipad para masundo ako. Pero di kaya lalong matagal si nanay sa paghahanap sa akin. Masyadong mataas ang lipad ng agila, puro ulap, building, at tuktok ng puno lang ang makikita niya. Di niya matatanaw ang aking pagkaway. Ito pa, isa ulit. Siguro, nakipagsabayan si nanay sa mga unggoy. O, naisip niyo ba yung mga nanay niyo na naging unggoy? Naglalambitin mula sa isang puno papunta sa isa pa. Ay, sandali. Nandito na siya. Pero oras na sa puno ng saging sila kumapit, hindi na pagpapatuloy ng mga unggoy ang pagsabit-sabit. Siguradong matatagalan si nanay sa pagdating. Siguro, naisip ni nanay na makiangka sa likod ng isang balyena. O, naisip niyo naman, balyena lang ang naging nanay niya, ha? Sisisid sila sa malalim ng dagat hanggang ako'y marating. Pero sa gitna ng karagatan, matatagpuan ng balyena at di nito kayang lumangoy sa mababaw na baybayin. Naku, matatagalan si nanay pagsagwan papunta sa akin. Hay, nanay, paano mo ba nga ba ako masusunduin? Napagod ako sa kaisip, isang malalim na buntong hininga sabay nagbumbaba ang tangi kong nagawa. Lalong napakunot ang noo ko sa aking mga naiisip. Sigurado, di niya ako mahal. O, pag hindi pa kayo susundo ng magulang nyo, naisip nyo, hindi niya kayo mahal? O, nang isipin nyo na, ang magulang, lahat gagawin para sa inyo. Mahal kayo ng mga magulang, ha?
Pag-iisipin yon. Siguro, napagod na siya sa pagsundo sa akin araw-araw. Siguro, hindi ko na napigilan ang pagluha ko. Sumisikip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga, itinago ko na lamang ang nalugi kong muka sa aking mga kamay. Nang biglang, "Nanay, buti dumating ka. Akala ko, nalimutan mo na ako." "Maaari ba kitang makalimutan? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin." O, yun tatandaan nyo ha. Kayong mga anak, kayo ang pinakamahalaga sa mga magulang. Tatandaan nyo lagi ha. Huwag yung isipin na kayo hindi mahala. Ang amo ni nanay, sabay yakap sa akin. "Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay?" "Hindi. Na-traffic lamang ako sa highway." Napawi ang lungkot at luha ko at napalitan ng ginhawa at tuwa. Tama nga pala ang gwardiya. Na-traffic lang si nanay. O ayun, yun ang pinakang ano ha. Ano yung ano. Tandaan yung mga hayop na ano ha. Huwag yung isipin kung ba yung mga nanay nyo ha. So ayun, okay. Ma'am, okay na yun ha, ma'am. Wala na. O yun na ang diin. So, nakinig ba kayo? Ano yung mga hayop na ano? Naisip niya? O sige, isa-isa. O ikaw, ano naisip niya? O ikaw, ano naisip na? Ha? Isa lang, ano? O ikaw, wala. Anong naisip niya? O ikaw, ano naisip? O ikaw. Purong di yata natandaan nyo. Mapapaan nyo. O ikaw. Ikaw. O ikaw, Toy. Ikaw, JB. O ikaw. So ayun, lahat naman kayo nakinig. So ayun, tapos na tayo, wala na. Thank you ha sa pakikinig. Thank you din sa mga nagpasok. Thank you po, ma'am. Ma'am, okay na. Thank you din, thank you. Mga idol, hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa ating next video. Maraming salamat.